Nagbalik na nga si Gege Akutami upang ipagpatuloy ang kabanatang hindi niya natapos noong nakaraang buwan. Ito ang part 2 ng chapter 262 ng Jujutsu Kaisen. Sulit na sulit ang paghihintay ng ilang linggo para sa kabanatang ito sapagkat sa wakas, lumamang na ulit at nautakan ng ating mga bida ang King of Courses. Sa paanong paraan, malalaman nyo yan sa kabanatang ito. Ang part 2 ng chapter 262 ay binubuo lamang ng 13 pahina. Kumukumpleto sa 7 pahina na unang inilabas noong June 9 bago magpahinga saglit si Gege matapos magkasakit. Makikita natin sa unang pahina si Rika na patuloy pa rin sa pag-iyak habang yakap ang walang buhay na katawan ni Yuta. Sa eksenang ito, natapos ang nakaraan nating video at maya-maya, kukumpirmahin ng kabanata ang dahilan kung bakit umiiyak si Rika. Lumipat ang pahina ng kabanata sa loob ng Domain Expansion nila Sukuna at Yuta. Makikita natin na hawak ng binatang sorcerer ang braso ng King of Courses upang ibalibag ito pabagsak sa sahig. Matatandaan na si Sukuna ay gumagamit ng Domain Amplification kaya nagagawa niyang mahawakan si Yuta. Alam ito ng binatang sorcerer kaya nilalabanan niya ang katunggali sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Bago bumagsak sa lupa, nagawa ni Sukuna na maiharang ang kanyang natitirang kamay sa sahig upang hindi tumama dito. Nakita ito ni Yuta. Kaya sinipa niya ang King of Courses sa katawan kaya tumalsik ito dahil sa pag-atake. Mula sa paglipat ni Yuta ng kanyang utak, pagpasok niya sa laban at pakikipagduelo kay Sukuna sa loob ng Domain Expansion, kumukonsumo siya ng halos 2 minuto. Kaya 3 minuto na lamang ang natitira sa 5 minutong limitasyon na meron ng kanyang copy ability. Ayon kay Yuta, hindi ang katawan ni Gojo ang naposes ni Rika. Kaya hindi siya makakagamit ng iba pang curse technique maliban sa Limitless. Ibig sabihin, si Rika ay hindi konektado sa kaluluwa o pagkatao ni Yuta. Nabubuhay ang curse spirit sa mismong katawan ng binata, kaya hindi ito makakasunod kay Yuta sa pakikipaglaban nito kay Sukuna. Nagpapaliwanag kung bakit umiiyak lamang ito sa kanilang hideout habang yakap ang bangkay ng kanyang minamahal. Sinabi din ni Yuta na kahit kasama niya si Rika, imposibleng mapapagsabay niya ang paggamit ng body hopping ability ni Kenjaku at ang paggamit sa iba pang curse technique na nakopya niya noon. Sa madaling salita, isa-isang curse technique lamang ang pwedeng gamitin ni Yuta at dahil gamit na niya ang abilidad ni Kenjaku, hindi na siya pwedeng gumamit pa ng iba. Ganun pa man, hindi lamang si Yuta ang may limitasyon sa paggamit ng kanyang abilidad, sapagkat napansin ng binatang sorcerer na simula noong naputol nila ang 2 kaliwang kamay ni Sukuna, hindi pa ito nagbibitaw ng World Cutting Slash. Kaya tanging Domain Amplification na lamang ang magagamit ng King of Courses para malagpasan ng Limitless ni Yuta. Ang World Cutting Slash ay nangangailangan ng chant at hand sign, subalit wag natin kakalimutan na nagamit ito ni Sukuna para hatiin ang katawan ni Gojo nang hindi na gumagawa ng hand signs. Kaya, dapat ay mag-ingat pa rin si Yuta sa mga pag-ataking binibitawan ni Sukuna. Nagawa ng binatang sorcerer na masapok ang batok ng King of Courses. Napayuko si Sukuna kaya sinabi ni Yuta sa kanyang isipan na nasa kanya ang kalamangan sa laban. Ngunit, noong gumanti si Sukuna ng suntok, bahagyang nakaiwas si Yuta. Kaya napagtanto ng binata na naninibago siya sa kanyang sense of distance habang nasa katawan ni Gojo. Si Yuta ay 5'11", habang si Gojo naman ay 6'3". Maliit lamang ang pagitan ng kanilang taas, pero ang biglaan niyang pagtangkad ang dahilan para magkamali ang tansya niya sa layo at lapit ng kanyang mga pagkilos. Nahihirapan din si Yuta sa Limitless ni Gojo sapagkat lubha itong nangangailangan ng mas mahabang kasanayan. Nagdulot ito para sabihin ni Yuta sa kanyang isipan na hindi sapat ang isang beses na Soul Switch training upang makabisado ang Limitless. Nabanggit ko sa inyo noon na maging si Gojo ay hindi nagawang madiskubre ang buong kakayahan ng Limitless bago siya mag-17 gulang. Kaya, hindi nakakagulat na hindi pa din magamit ni Yuta ng tama ang komplikadong kakayahan na meron ng kanyang guro. Naalala ni Yuta ang mukha ni Gojo na tumatawa habang sinasabi nito na siya ang strongest. Kaya napaisip si Yuta kung gaano katagal ang ginugol ni Gojo bago niya kilalanin ang kanyang sarili bilang pinakamalakas. Napansin ni Sukuna ang pag-iisip ng malalim ni Yuta, kaya sinamantala ng King of Courses ang pagkakataon para mag-ipon ng cursed energy sa kanyang kamao at suntukin si Yuta sa katawan. Nagawa ng binatang makadepensa, ngunit tumalsik naman siya dahil sa matinding puwersa. Siguro, sa mga puntong ito, 2 minuto na lamang ang natitira kay Yuta, kaya dapat ay itigil na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano at mag-focus na lamang sa duelo. Napangiti si Sukuna matapos makatama ng suntok kay Yuta.
Inalala ng King of Courses ang pagkasabi sa kanya ni Kenjaku ng curse technique ni Yuta na tinatawag bilang copy. Ipinagpalagay ni Sukuna na ang kondisyon para makopya ni Yuta ang abilidad ng iba ay ang pagpapakain niya sa bahagi ng katawan ng kanyang mga target kay Rika. Maaaring may sakit pa rin si Gege habang sinusulat ang eksenang ito dahil ayon sa chapter 249, sa memorya ni Megumi Fushiguro niya nalaman ang copy ability ni Yuta. Pero maaari din namang isa si Kenjaku sa nagpaliwanag sa kanya nito bilang alam din ng sorcerer ang kakayahan ni Yuta. Sinubukan ni Sukuna na alamin ang lahat ng komplikasyon sa paglipat ni Yuta ng kanyang utak sa katawan ni Gojo. Unang-una dito ang kawalan ng kalaban ng kakayahang gumamit pa ng ibang curse technique dahil sa pagkawala ni Rika. Sinabi ni Yuta na kahit magawa man ng sorcerer na makagamit ng iba pang kakayahan, nakita niya na naman ang lahat ng mga nakopyang abilidad ni Yuta at alam niya din na hindi kaya ng binata na magamit ng sabay-sabay ang kanyang mga abilidad. Ang lahat ng ito ay napagtanto ni Sukuna dahil sa naging laban niya kay Yuta sa domain expansion ng binata. Natanong ni Sukuna sa kanyang isipan kung gaano kahaba ang limitasyon ng paggamit ni Yuta sa katawan ni Gojo at kung anong mangyayari sa binata sa oras na dumating na ito sa limitasyon ng paggamit niya sa abilidad ni Kenjaku. Kaya, napagtanto ng King of Courses na maaaring wala ng pakialam si Yuta sa mangyayari sa kanya sapagkat ang maaaring layunin lamang nito ay ang manalo sa kanilang duelo. Inisip ni Sukuna kung sa paanong paraan at dito niya naalala ang Hollow Purple ni Gojo. Ang Hollow Purple ay ang kakayahang kamuntikan ng pumaslang at pumulbos kay Sukuna. Ito din ang pinakamalakas na kakayahan ni Satoru Gojo. At ang Hollow Purple ang pinakamabisang kapangyarihang hawak ni Yuta na pwedeng pumaslang kay Sukuna. Hindi nagkamali ng hinala ang King of Courses sapagkat ginamit ni Yuta ang memorya ng katawan ni Gojo upang magsagawa ng hansay ng Hollow Purple at binigkas ang chant upang magamit ito. Ngunit mabilis na lumapit si Sukuna kay Yuta para sirain ang hansay na meron si Yuta sa kanyang kamay at suntukin ang binata palayo sa kanya. Ang Hollow Purple ang isa sa mga abilidad na nangangailangan ng medyo mahabang preparation time, kaya kung hindi magiging malikhain si Yuta sa paggamit nito, siguradong mapipigilan lamang siya ng paulit-ulit ni Sukuna. Napaupo si Yuta sa sahig. Sinabi niya sa kanyang isipan na inaakala ni Sukuna na hindi niya kayang gumamit ang dalawang abilidad ng magkasabay. Pero mali siya dito, sapagkat may isa pang abilidad na magagamit si Yuta kontra kay Sukuna. Madali lamang kontrahin ang curse technique na ito. Ngunit sa loob ng Unlimited Void, gagana ang kakayahan. Isinigaw ni Yuta ang salitang blue at itinapat niya ang kanyang palad sa pwesto ni Sukuna. Hindi para palapitin sa kanya ang King of Courses. Bagkus, ginawa niya ito upang hatakin ang isang bagay na itinagaw ni Yuta sa mga bungong nasa likuran ni Sukuna. Ang bagay na ito ay isang voice recorder na naglalaman ng boses ni Togi Inumaki na nagsasabing, "Huwag kang gumalaw." Ang curse speech ni Toge ay gumagana pa rin kahit pinadaan ang kanyang boses at salita sa pamamagitan ng cellphone. Kaya, maaapektuhan pa rin ang kahit na sino ng salitang binigkas ni Toge sa voice recorder. Sinabi ni Yuta na ang curse speech na nasa voice recorder ay hindi isang copy ability. Ito ay ang orihinal mula mismo kay Inumaki. Ipinakita din na noong inirecord ni Toge ang kanyang boses, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at cursed energy. Nagdulot para labis na mapinsala ang kanyang lalamunan at sumuka siya ng dugo. Dahil si Toge ang gumamit mismo ng curse speech at dahil sa pagbuhos niya ng sangkaturbang cursed energy sa salitang kanyang inirecord, hindi nakagalaw si Sukuna sa kanyang pwesto at wala siyang nagawa sa kanyang kinatatayuan habang si Yuta ay unti-unti nang binibigkas ang chants ng Hollow Purple. Ang Hollow Purple ay nagdulot noon para mag-agaw buhay ang disaster curse na si Hanami. Mabutas ang napakatibay ng katawan ni Toji Fushiguro at gawing abo ang pambihirang pisikalidad ni Mahuraga. Lahat sila ay pinabagsak ng Hollow Purple, kaya kapag nagtugumpay si Yuta na mabitawan ng kakayahan ng ganito kalapit kay Sukuna, siguradong mabubura ang King of Courses sa kanyang kinatatayuan. Sa tingin nyo mga idol, ito na nga kaya ang hinihintay natin? Tatapusin na nga ba ni Yuta ang laban sa pamamagitan ng Hollow Purple? O meron na namang tinatagong sikretong kakayahan si Sukuna na magliligtas muli sa kanya? Gusto kong marinig ang inyong mga kasagutan, sapagkat gusto ko itong pag-usapan sa susunod na video natin tungkol sa Jujutsu Kaisen. Shoutout muna kanila: Joshua Cabajes, Wesley Somalinog, Michael Steve Samson, pati na rin kanila
Carl Jacob Corpus, James Bulan Viernes, Raph Adrek. Ito po ang aking full chapter review ng chapter 262 part 2 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!